Bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya ang naging pinagmula ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Yamang itinalaga ng Diyos bilang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. So yan nga po yun, no? Nabanggit na po natin yan kanina yung explanation dyan. At sabi po dito, no, bagamat siya'y anak, pero siya'y nahirapan. Ang anak ay sumusunod sa magulang. Pero talagang napuspos palalo yung pagsunod niya sa magulang niya dun sa tiniis niyang hirap. Ganon din po dapat tayo. Ito po yun, no, ginagamit ng Panginoon yung pain and suffering sa buhay natin, trials, lahat ng yan, para po tayo na mga anak niya, masanctify niya. Gamit ang mga pain and suffering. Diba? Imagine, sabi nga niya sa kanyang salita, no, ang aking mga mahal ay aking dinidisiplina. So kung hindi ka na disiplina, hindi ka napuprune, di ba tayo yung branches, hindi ka napuputulan, hindi ka napuprune, natitrim, hindi ka magbubunga ng magbubunga. Yun po yun mga kapatid. Kaya po wag nating i-treat yung paghihirap na nararanasan natin ngayon as katapusan na hindi. Doon nga po kay Jacob, di ba, matapos niyang ma-break, yung hip niya, na dinislocate po ng Panginoon, pagkatapos nun, nung kanyang breaking, blessing. Di ba? God is not trusting you, not only the blessings. Hindi lang blessing ang pinagkakatiwala niya sa iyo, kundi breakings. Kasi after the breakings, here comes the blessing. Ganyan ang Ama. Hindi niya hahayaan na matapos lamang doon sa paghihirap mo. Diba? Ang Ama, lagi yan nag-reward sa anak. Mga kapatid, hindi niya yan hahayaan lamang na matapos doon. Kadalasan nga po, no, pagka maibibigay sa ating talagang, matindi sa buhay natin. Una po, binibreak muna tayo ng Panginoon eh. Kasi ang binabago niya alin? Puso. Puso. Tinitest niya ikaw kung ready ka na ba dun sa hinihiling mo. Kasi kung hindi mo yan, mamimismanage mo yan. Masasayang. Diba? Pakita mo sa kanya na handa ka na. Na kaya mong i-manage yung bagay na hinihiling mo sa kanya. Na hindi yun makakalayo sa'yo sa kanya. Yun lang man yung gusto niya. So sabi po dito, no, naging ganap, naging sakdal po ang ating Panginoong Hesus na dahil po, diba, siya ay Diyos na nagkatawang tao, nahirapan, naranasan pong magutom bilang tao, naranasan din po na ma-frustrate, naranasan din po na maghinagpis, umiyak, lahat naranasan niya, pati kamatayan naranasan niya. Para nga din po maging sakdal yung kanyang sakripisyo at awa sa mga tao. Diba, tao yung nagkasala, Adam, yung unang Adan, tapos yung last na Adan, which is Panginoong Hesus, life-giving spirit, nag-alay ng buhay ng banal na dugo para sa lahat. Pero alam naman po natin na kung baga ang Panginoong Hesus namatay para sa lahat, pero hindi po lahat mag-aalay din ng buhay nila para sa Panginoon. Hindi lahat ay magbabago, hindi lahat magsisisi, hindi lahat ay maglilingkod sa Kanya. 'Di ba? Kung sino lamang po talaga yung ibibigay yung buhay sa kanya, mag-repent at magkakaroon ng pananampalataya po sa kanya hanggang kamatayan. Yan po talaga yun. No? Hindi po natin hawak talaga ang bawat isa, may free will po talaga ang bawat isa mga kapatid. Kaya habang po naririnig nyo to mga kapatid, no? Yun po yung message sa chapter 4 po, no? Na wag magmatigasin ng puso. Habang naririnig mo tong mensahe ng Panginoon, ngayon ay tinatawagan ka niya. Kung ikaw ay wala pa sa kawan niya, kung ikaw ay tumalikod na, habang naririnig mo to kapatid, mayroon pa pong awa na binibigay ang Panginoon. Lumapit lang po tayo sa Kanya, maawain po ang ating Panginoon. Basta wag lamang po nating aabusuhin kasi po, ang awa po ay natatapos. Sa pagbabalik niya, sarado na po yan. Kung anong nilalaman ng puso mo, kung mundo, eternal suffering ka. Pero kung ang laman ng puso mo hanggang sa huli, ay ang Panginoong Hesus, 'di ba? Eternal life with Him. Sa kanya eternal kingdom hanggang doon sa kanyang promise, yung New Jerusalem, kung saan nagde-dwell na po ang Diyos kasama po natin, na kanyang mga tao, kanyang mga anak, kanyang mga pinabanal dito pa lamang sa lupa. Yun lamang mga kapatid. Thank you po. Ayan. Thank you, Lord. Open mic lang po sa mga gustong mag-share. Nanay Evelyn, Brother Daniel, Sis Nika, Nanay Wilma, Sis Rem, Sis Lilia, baka gusto niyo po mag-share. Open mic lang po.
Talagang nagpapasalamat po tayo sa Panginoong Hesus. Siya po ito, no? Hindi po kami ito. Wala po kaming ambag dito. We are just vessels, empty vessels na pinupuno palagi ng Diyos para magamit yung aming mga boses. Ihatid yung kanyang kalooban sa mga tao. Na, 'di ba? Mahal tayo ng Diyos. Lahat po tayo, no? Mahal po tayo ng Diyos. Kaya nga po nananatili pa siyang mapagpasensya, maawain sa atin para nga po, 'di ba, hindi pa siya nabalik kasi nga po gusto niya yung iba maligtas pa po, magsisi, magrepent pa, tapos maligtas pa po, no? Hindi lamang tayo. Praise God, thank you Lord. Open mic lang mga kapatid. Brother Daniel, baka may gusto kang i-share. Sis Nika. Hello, Sis Ana. Sis Angel, hello. Hello po. Akin Hello, sa akin, brother. ito yung about sa siguro. Kasi it's all about siya, 'di ba? Sacrificing. Yes. And yung po nakapamasok sa akin sa topic natin ngayon, sa naging topic ngayon, it's yung all about sa binigay rin na sacrifice ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung freedom sa sin and death, sa krus, sa crucifixion na ginawa niya, sa pag-aali ng buhay na ginawa niya para sa atin. Kasi yun din naman yung foreshadowing dyan, diba? Sa naging topic natin na inalay niya yung buhay niya para sa ating lahat, para matamasa natin yung eternal life with Him. Pero hindi po, like, tatanggapin lang natin na kailangan ko po talaga, diba? Isabuhay natin yung salvation na yun na binigay niya sa atin. Sundin natin yung kanyang salita, sundin natin yung kanyang kalooban, isabuhay natin yung righteousness. Kaya nga sinabi sa Matthew 6:33 na seek first the kingdom of God and His righteousness. So kailangan po mamuhay po tayo ng karapat-dapat at nararapat sa Panginoon when the time we accept the salvation. Kasi hindi po yun in-accept mo lang pero wala kang gagawin. Hindi po ganun. Kailangan po isasabuhay natin yung kanyang salita, susundin natin yung kanyang salita. At kailangan po is magkaroon po ng talagang katunayan sa bawat isa po sa atin kung talagang sinasabi po natin na talagang sinusunod at kilala po natin siya. Na kailangan meron po talagang na build up na relationship sa atin at sa kanya. Kasi in the end of the day, lahat naman po tayo ay haharap sa Panginoon at lahat naman po tayo ay kanyang i-check kung talaga po bang meron tayong relasyon sa kanya at kung talaga pong kilala ba natin talaga siya ng totoo, mga kapatid. Kaya po sa mga tao na nagsasabi na mananampalataya sila ng Panginoon pero hindi naman po ginagawa o ginagampanan yung tungkulin sa Panginoon, niloloko lamang po nila yung kanilang mga sarili. Kaya po ngayon, this is a calling for all of us na maging totoo po tayo sa Panginoon. Maging tama po dapat yung paglakad natin, lalong-lalo na sa mga ginagawa natin sa Panginoon kasi po, hindi na po ito yung time para alam niyo po yun, makipaglaro pa sa Panginoon, no? This is the time para maitama, maituwid, at mai-surrender or mai-correct lahat ng mga bagay or ways na ginagawa natin sa ating mga sarili na hindi naman karapat-dapat or hindi naman nararapat sa Panginoon, mga kapatid. Kaya po, isang reminder na rin po ito ngayon, lalong-lalo na sa last days, we are living in the last days, na there's no one save, always save. This is a calling from the Lord that His Spirit is grieving to see all those people na ginagawa lang for, alam niyo po yun, for quote purposes, yung pagiging Christians without truly knowing the true Christian is following the Lord, daily putting themselves to crucify themselves and to fully denying themselves from the things that is from the world, especially yung mga bagay na mas makakapaghiwalay lamang sa relasyon sa tao at sa Kanya, mga kapatid. Kaya nga po namatay siya para sa atin, di ba? Para i-reconcile yung relationship na nawala noon. Ganun po siya kabuting Diyos. And He's still giving us a chances ngayon, kaya araw-araw ay may buhay tayo para maitama yung relasyon, para maitama yung mga bagay na nakapaghiwalay sa atin sa Kanya, mga kapatid. Kasi yung buhay na ito
Hindi ito out of nowhere lang na bigla na lang may buhay ka in the next day, no. That is come from the Lord na lumikha po sa atin, na nagbibigay po sa atin sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat minuto, sa bawat segundo ng hininga na ginagamit po natin ngayon sa mundong ito. Kasi we are created to know Him, to worship Him, and to honor Him. That's why we are created. We are made for Him and not for this world. Mga kapatid, yun po yung alamin natin, yun po yung dapat nating malaman. Na we are not living for this world for ourselves. We are living for this world for Him, through Him and all for Him. Kasi that's our purpose. Na makilala natin yung Creator. Na magkaroon tayo ng relasyon sa Creator. Na siya nga pong nawala noon, mga kapatid, diba? Kaya po parang binigyan niya tayo ng chances ulit. Na if ever na parang paano kaya kapag gumawa ulit ako ng tao? Magiging maayos ba? Tatanggapin ba nila ako? Pero look at, mga kapatid, look at it. Still the same, right? Wala pa rin pong pinagbago. Matitigas pa rin yung puso ng mga tao. Tulad pa rin noon ng mga Israelita na pinalaya na sa pagiging slave, pero bumabalik pa rin. Or matigas pa rin yung puso. Nandoon pa rin yung puso nila sa pagiging slave at hindi po sa freedom na binigay po ng Panginoon sa crucifixion or sa kamatayan niya po sa krus ng Kalbaryo na which is victory and freedom na ating lalakaran na lang at isasabuhay, mga kapatid. Yun po yun. Yung ginawang tunay na pag-aalay po ng ating Panginoong, mga kapatid. Kaya po ngayon, sa bawat isa po sa atin, lalong-lalo na po sa inyo, na lumalakad po sa Panginoon, live right and be right with the Lord. Because hindi natin malalaman na baka bukas or mamaya nandun na siya, saka lang tayo lalakad ng maayos at matuwid sa Kanya. Kaya po ngayon, this is a time na maitama na, maikorek na, and maisurrender na sa Kanya lahat ng mga bagay pa na dapat nating isurrender at maituwid, maikorek sa ating mga sarili at sa ating mga buhay, mga kapatid. Yun lamang po. Thank you po. Praise God. Praise God po. Praise God, brother. Tumatak sa akin yung yung na-share mo na we are made for Him. Talagang hindi tayo pwede mag-stand alone, 'di ba? Apart from our Creator, our God. Kailangan talagang lagi tayo naka-abide sa Kanya. Kasi patay tayo pag wala siya, 'di ba? Creation lamang tayo. Hindi tayo pwedeng sundin yung gusto natin. Kasi ang lahat ng nakakaalam sa buhay natin ay ang gumawa po sa atin. So yun lamang, mga kapatid. Sis, Nanay Wilma, Yes. baka magdadagdag po kayo, Nanay. Amen. Talaga sis, Amen. totoo, this is all about abiding sa ating sa Panginoon. Without Him, we are nothing. Kaya patuloy tayo sa ating pagsik sa Panginoon with His righteousness. Ito naman talaga ang dapat nating gawin, ang isik siya. This is all about the Word, ang mga salita niya na isabuhay natin. Ito ang gustong gawin ng Panginoon na sa puso natin tayo maging righteous na katulad niya. Kung ano ang Panginoon, maging ganun tayo. Apakahirap kayang kumilos sa buong buhay natin without God. Laging, if we are not relying God, anumang desisyon natin sa buhay, laging palpak yun. Hindi nagiging maayos ang buhay natin if we're not relying to God. Kaya, without God's Word, hindi tayo matatama at hindi natin masusunod ang kanyang kalooban. Kaya nga, sinabi nga niya na tayo sumunod sa kanya. Kung ano man ang gawin niya, ano siya, anong klaseng ama siya sa atin.
Dapat ganun din tayong anak na susunod sa ating Ama. Abiding. Galing talaga to sa puso. Puso talaga. Without cleanliness of our heart, hindi tayo naging kawangis ng Panginoon. We are nothing, mga kapatid. Patuloy at patuloy tayo, katulad dito sa sinasabi. Huwag tayo maging manatiling gatas. Ibig sabihin, hindi lagi tayo ang pagsunod natin. Kilalanin natin ang nagtunay kung sino ang ating Panginoon. Maging matigas na ang ating kakanin. Ibig sabihin, we are truly the true citizens of God na magsumunod na tayo ayon sa kanyang kalooban. Wag na tayo sa kaisipan na dati kung ano tayo. Ang sundin natin, ang true nating pagbabago in spiritual. Iiwan na natin lahat kung anong mayroon tayo noong nasa kingdom darkness tayo. But now, binago na tayo ng Panginoon. So, mga kapatid, kung ninilay-nilayan natin ang mga salita ng Panginoon, nahatid sa atin in every day of our life. May iyak ka, mayroon kakaiba ang nararamdaman natin. Kasi with sacrifice, God sacrifice para sa atin. Para tayo maging matuwid. Para tayo matahak nating ang makipot na daan. Patuloy lang tayo. Dahil ang makipot na daan, iyon ang kaligtasan natin. Lahat tayo nagdadaan sa makipot na daan. Alam na natin kung anong binibigay, anong sakripisyo ng ating Panginoon. Ganon din ang sacrifice natin sa buhay natin. Kaya sumusunod nga tayo sa ating Ama. Kaya ito din ang anong ginawa ng ating Ama na nasa langit. Ganon din tayo. So, kung anong biyaya binigay natin, kung anong kaluwalhatian na nasa Panginoon, ganoon din ang tatamasahin natin sa kabilang buhay na kanyang mga pangako sa atin. So, mga kapatid, patuloy tayo. Lahat na nandito sa ating platform na ito ang hatid ng Panginoon na mag-abide tayo sa Kanya. Kung ano siya, maging kawangis tayo. Without fears, diba? Lagi natin, we are humble sa Panginoon natin. Nagpapakumbaba tayo. Humihingi tayo ng kanyang awat habag upang maging likeness tayo sa ating Panginoon. Yun lang mga kapatid. Magandang hapon sa ating lahat. Praise God, nanay. Totoo yun, no? Lalo yung sinabi ni nanay yun. Ito yung continuation eh. Actually, kasi na ituro na to ni Sis Nika. Pwede nyo nang panoorin itong next na itong verse 11 hanggang 14 up to chapter 6. Nandito na yan, warning against apostasy. Naturo na yan ng ating kapatid, Sister Nika. Nandyan po yung nabanggit ni nanay na, 'di ba, kahit matagal na, gatas pa din. Ibig sabihin ng gatas pa din, kailangan pang turuan ng mga ulit, kahit kailangan pang paalalahanan palagi, kumbaga makalaman pa. Hindi pa talaga sinusurrender, full surrender sa Panginoon, lumalakad sa righteousness, na parang solid food na nga po yung kinakain. Dapat gano'n na po tayo. Diba? Kung bago, yes, gatas pa, pero hindi mananatiling gatas. Dapat solid food na po tayo. Hindi na po tayo kailangan pang palaging pagsabihan, kailangan paalalahanan, di ba? Kailangan sarili na mismo natin, ina-assess natin palagi. Lumalakad ba ako ng tuwid sa Diyos? Kinalulugod ba ng Diyos lahat ng ginagawa ko? Di ba before kayo gumawa, before kayo magsalita, tanungin muna natin siya. Kung will pa ba to ni Lord? Kung nasa will ka pa ba ni Lord? Kung ikalulugod niya ba ito? In that way, palagi nating i-assess ang ating sarili, makakalakad po tayo ng tuwid sa Kanya, di ba? Ayan, baka may nadagdag pa po kayo. Sis Nika, Sis Rem, mga kapatid, nanay, Evelyn. Good afternoon sa lahat.
Hello, Nanay. Ang sa akin po, yan ang sinasabi ni Sister Lynn kanina dito tungkol sa kanyang marami kaming masasabi at mahirap ipaliwanag, palibhasa, naging mapurol na kayo sa pakikinig. Ang ating Panginoon Diyos ay malayang nagbibigay ng karunungan sa sinumang humihiling. Kapag tayo nalilito o nangangailangan ng direksyon, handa siyang magbigay ng gabay. Hindi tayo dapat mangimi dahil ang Diyos ay kapagbigay at laging bukas palad dahil nais niyang makapagdesisyon tayo ng ayon sa kanyang kalooban. Tayo dapat, ang ano sa akin dito na kapag tayo may gustong hilingin sa kanya, hindi naman niya to agad-agad ibinibigay sa atin. Ito ay ibibigay niya ng ayon sa kalooban niya. Ay ang ano sa akin dito, mag-antay tayo. Antayin natin kung ano yung mga kahilingan niya na naaayon sa kalooban niya kung ibibigay niya sa atin. Maging ano lang tayo sa kanya. Mag-antay, huwag laging naiinip. At kung ano man yung karunungan na hinihiling natin sa kanya, ibibigay niya yun sa tamang panahon. Amen. Yun lang po. Amen, Salamat. Nanay. Praise Ayan, God. no, talagang wala po tayong magagawa pag apart from the Lord. Kailangan abide lang talaga, surrender. Ask and then you shall receive, mga kapatid, no? Kung yan ay nasa will ng Panginoon, pagkakaloob niya yan. So, baka mayroon pa kayong idadagdag, mga kapatid. Sis Rem? Idadagdag ka pa po, Sis Nika? Yes, daily devotional to have an intimate relationship to God. Amen. Yan, maganda yan every, sabi nga ng Panginoon, night and day. Every morning and evening, yan po talaga. Prayer, atasang prayer, devotion, word of God. Then yun, paggabay na tayo sa ating gagawin the whole throughout the day. And then pagkagabi, before kayo matulog, pwede ulit kayo mag-devotion. Kung saan quiet time with the Lord, diba? Sige, Sis Rem. Ayan, kung wala na po mga kapatid, tayo po ay manalangin na, mga kapatid. Before po tayo maghiwa-hiwalay sa gabing ito, meron po tayong replay sa kada turo. Pwede nyo pong panoorin lahat dito. Nandyan po yan. So tayo po ay yumukot pumikit at pwede nyo rin itaas ang inyong mga kamay, mga kapatid. Magpuri tayo, magpasalamat sa Panginoon. Taas natin ang kanyang pangalan, dakilain natin siya sa ating buhay, no? At magpasalamat tayo kasi ang dami niya pong napahayag sa atin ngayon at nawa po ay makatulong po ito, no? Mapuspos ang bawat isa at may apply po natin sa ating buhay. Yes, may apply natin sa ating buhay lahat ng kanyang salita, ng kanyang kalooban. Tayo po yumuko at pumikit, manalangin na po. Panginoong Diyos po naming makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil isa na naman po na hapon, atong oras na ito, ay nadedicate po namin sa inyo at ang dami-dami niyo po na ipinaalam sa amin sa pamamagitan niyo po, Holy Spirit. Salamat dahil po sa mga nalaman po namin, nabatid namin, napakinggan namin, ay palagi pong pagmamahal niyo. Pagmamahal niyo po yung aming nararamdaman, yung nare-receive po namin. At nawa po ay yung bawat isang nakapakinig ay nataniman po at talagang nawa nag-umapaw po sa kanila yung desire na mas kilalanin pa po kayo sa inyong mga salita. Na hindi po susuko at hindi po mananawa na araw-araw magbasa ng inyong salita, mag-establish sa inyo ng intimate relationship na laging isipin na kapag nandito na sa iyong kawan ay hindi na stranger o kaaway ang turing niyo po sa amin tulad ng dati naming pamumuhay dito sa mundo, kundi bilang anak na po. Kung saan, sa bagong identity namin sa inyo, Panginoong Hesus, ay naroroon po ang lahat ng aming ginagawa bilang inyong anak. Pagsunod, yung pagpapalagana po ng inyong salita, yung pagmumuhay sa righteousness and holiness. Lord, ang sarap po maglingkod sa inyo. Gamitin niyo po kami palagi sa mga papagawa niyo pa po sa amin, sa mga lordships niyo pa po na wala pa dito sa inyong kawan. Ay nawa po, yung mga holy angels niyo na po, ang utusan niyo na idako na po sila, makapakinig na po ng inyong salita,
at malit na din po sa katotohanan at kaliwanagan. Lord God, have mercy on them, if you will, sa mga pamilya namin, sa iba pang tao na bulag at patay pa rin spiritual. Lord, I speak Jesus into their hearts. Kayo na po nang humipo ng kanilang mga puso para po sila ay makapag-repent na po at isik na po ang inyong kaharian. Kung saan po dito sa inyong kaharian, Panginoon, naririto na po ang lahat. Hindi na po kami kailangang mag-alala dahil lang kayo po ang aming hari, ay pinupuspos po kami sa lahat ng aming pangangailangan, physical man o spiritual. Nire-receive po namin ang lahat ng ito at pinagsasalu-saluhan kasama po ng inyong banal na espiritu dito sa inyong kaharian. Lord God, maraming salamat po at inilalapit ko po sa inyo ang mga panalangin ng aking mga kapatid kung ito man po ay about po sa kanilang pangangatawan, healing, wisdom, kung ito man po ay protection, paggabay. Lord, ipuspos niyo po ang lahat. Nawa. At will nyo na po, Panginoon, ang palaging masunod sa aming buhay. I'm intercessing for your will to be done in our lives. Not our will, Lord, but yours be done. Lahat ng papuri, pagpupugay, pasasalamat, lahat po, power, kingdom, glory, lahat po ng bagay, Lord, galing po sa inyo. Itong buhay namin, galing din po sa inyo, Lord. Kaya inaalay din po namin sa inyo pabalik at mapasa inyo po magpasawalang hanggan. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God, in Jesus' mighty holy name. Amen. Yan. Praise God mga kapatid. Shalom po. Kita-kita po tayo muli sa Wednesday, 1:30 p.m. if God's will. Shalom everyone. Hello po. Shalom. Shalom. Shalom.